Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang papel ng pagiging aktibong Pilipino. Sa araling ito, ating matutukoy ang mga aktibong Pilipinong nagsasagawa ng tungkulin at napahahalagahan ang papel ng pagiging aktibong Pilipino sa tahanan, sa paaralan at sa komunidad. Handa ka na ba? Sa nagdaang aralin, nakilala mo ang iyong mga karapatan bilang Pilipino. Natutuhan mo na mahalagang tinatamasa ng bawat mamamayan ang mga karapatang ito. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang iyong mga tungkulin. Tandaan, ang bawat karapatan ay may katumbas na tungkulin. Sa pamamagitan ng pagtupad sa iyong mga tungkulin, maipakikita mo ang pagpapahalaga sa iyong papel bilang isang aktibong Pilipino. Ang aralin natin ngayon ay kaugnay ng nagdaang aralin. Kung doon ay nakilala mo ang iyong mga karapatan bilang Pilipino, ngayon naman ay makikilala mo ang iyong mga tungkulin. Sa pamamagitan ng pagtupad sa mga ito ay maipakikita mo ang pagpapahalaga sa papel mo bilang aktibong Pilipino. Narito ang ilan sa mahalagang tungkulin ng bawat Pilipino. Igalang ang karapatan ng iba. Mahalagang igalang ang karapatan ng kapwa tulad ng paggalang natin sa sarili nating karapatan. Narito ang ilang mga halimbawa ng paglabag sa karapatan: pisikal na pananakit, pambubuli, pagkuha ng gamit ng walang paalam, at paninirang puri. Bilang batang Pilipino, dapat kang maging maingat sa iyong kilos at salita. Magbayad ng buwis. Ang buwis ay halagang ipinapataw sa mga bilihin, serbisyo, ari-arian at kita ng mga nagtatrabaho. Ibinabawas sa sahod o kita ng mga nagtatrabaho at mga nagnenegosyo. Bakit mahalaga ang buwis? Dahil pinopondohan nito ang mga paaralan, ospital, kalsada at iba pang serbisyong pampubliko. Ito ang ginagamit na pondo para sa mga programa at serbisyong pampubliko at nakakatulong ito sa pagpapaunlad ng bansa. Bagamat hindi ka pa nagbabayad ng buwis, mahalagang maunawaan mo ito bilang paghahanda sa hinaharap. Bumoto ng tamang leader. Ang pagboto ay tungkulin ng mga Pilipinong 18 taong gulang pataas. Mahalaga ang matalinong pagboto dahil ang mabuting leader ay makabubuti sa bayan. Ang maling pagpili ay maaaring magdulot ng problema sa bansa. Para naman sa mga batang tulad mo, makilahok sa eleksyon sa paaralan. Kilalanin mo ang mga kandidato. Piliin ang pinakamahusay, hindi ang pinakasikat. Ito ay pagsasanay upang maging responsableng botante sa hinaharap. Isipin ang kabutihang panlahat. Tungkulin ng bawat Pilipino na hindi lamang pansariling kapakanan ang dapat isipin, kundi ang kapakanan ng lahat. Halimbawa, kung may alaga kang aso, siguraduhin hindi ito makakagambala o makakapanakit. O kaya naman kapag nagbi-videoke, iwasang mag-ingay paglampas ng 10:00 ng gabi. Tandaan, ang pagiging responsable ay pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Panatilihin ang kapayapaan. Hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Makatutulong ang pagiging mahinahon, makipag-usap ng maayos at iwasan ang init ng ulo. Ating tandaan, ang mapayapang pag-uusap ay mas mabuting solusyon kaysa sa away. Sumunod at gumalang sa batas. Maging mabuting Pilipino na gumagalang at sumusunod sa batas. Ang aktibong Pilipino ay gumagalang sa batas at sumusunod sa alituntunin. Nagbubunga ito ng kapayapaan at kaayusan sa tahanan,
paaralan at komunidad. Bilang isang bata ay dapat mong malamang mahalaga ang papel mo bilang aktibong Pilipino. May mahalaga kang papel bilang aktibong Pilipino sa tahanan, sa paaralan at sa komunidad. Papel ng aktibong batang Pilipino sa tahanan. Maging mapagmahal at magalang sa magulang, sa kapatid at sa lahat ng kasapi ng pamilya. Maging responsable. Sumunod sa tuntunin sa bahay at sundin ang oras ng pagkain at pahinga. Maging disiplinado sa paggamit ng teknolohiya. Tumulong sa gawaing bahay. Magligpit ng higaan, maghugas ng pinggan o kaya ay magwalis. Natututo ka ng kasanayang magagamit mo habang buhay. Papel ng aktibong batang Pilipino sa paaralan. Maging magalang sa mga guro at kawani. Sila ang ating pangalawang magulang. Sila ay nagtuturo para sa ating kinabukasan. Mag-aral ng mabuti, maging masipag, paunlarin ang talento at magpursige sa pag-aaral. Maging aktibo sa klase, gaya ng makinig ng mabuti, magbasa ng aralin, magtanong ng may paggalang at makilahok sa talakayan. Papel ng aktibong batang Pilipino sa komunidad. Maging mabuti at magalang sa mga kapitbahay, iwasan ang gulo, at panatilihin ang magandang samahan. Irespeto ang mga leader ng komunidad. Sumunod sa mga tuntunin at kilalanin ang kanilang tungkulin. Pangalagaan ang kalikasan. Huwag magkalat, magtanim ng puno, at maging mabuti sa hayop at halaman. Makipaglaro ng patas. Makisalamuha sa kapwa-bata at iwasan ang pandaraya. Huwag puro video games lamang. Tandaan, ang pisikal na pakikipaglaro ay mahalaga sa paglaki at pag-unlad. Muli, ang pagpapahalaga sa papel bilang aktibong Pilipino ay naipapakita sa pamamagitan ng pagtupad sa mga tungkulin bilang mamamayan, paggalang sa karapatan ng iba, pag-iisip sa kabutihang panlahat, pagboto ng tama, pagbabayad ng buwis, pagpapanatili ng kapayapaan at pagsunod sa batas. Para naman sa mga mahalagang papel natin sa tahanan, ang pagiging mapagmahal at responsable, pagsunod sa tuntunin, pagtulong sa gawaing bahay. Para sa paaralan, ang pagiging magalang, pag-aaral ng mabuti at pagiging aktibo. At para naman sa ating komunidad, ang pagiging mabuting kapitbahay, paggalang sa leader, pangangalaga sa kalikasan at pakikipaglaro ng patas. Iyong tandaan, hindi hadlang ang pagiging bata upang maging aktibong Pilipino. Ang maliliit na gawaing may malasakit ay may malaking epekto sa ating bayan. Lagyan ng check kung ang tauhan ay nagsasagawa ng tungkulin bilang aktibong Pilipino. Lagyan naman ng X kung hindi. Maaari mo ring gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Bilang isa, nakita ni Marie na may nahulog na papel sa sahig ng silid-aralan, kaya agad niya itong pinulot at itinapon sa tamang basurahan. Check. Bilang dalawa, si Bong ay nakinig sa paliwanag ng kanyang kaklase at mahinahong kinausap ito upang maayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Check. Bilang tatlo, kahit alam ni Ken na bawal maglaro sa gitna ng kalsada, doon pa rin siya nakikipaghabulan sa kanyang mga kaibigan. X. Bilang apat, tuwing gabi, malakas magpatugtog si Carlo ng videoke kahit oras na ng pahinga ng kanilang mga kapitbahay. X. Bilang lima,
Si Mia ay tumutulong sa kanyang nanay sa pag-aalaga ng kanyang nakababatang kapatid bago gumawa ng takdang aralin. Check! Bilang anim, nakilahok si Ben sa pagtatanim ng puno sa kanilang barangay bilang bahagi ng programang pangkalikasan. Check! Bilang pito, si Sheila ay bumoto ng maayos sa eleksyon ng Supreme Pupil Government matapos kilalanin ang mga kandidato. Check! Si Anton ay kumopya ng sagot sa pagsusulit dahil ayaw niyang mahirapan. X. Bilang siyam, nakita ni Dan na inaasar ang kanyang kaklase ngunit nakitawa lamang siya at hindi ito pinigilan. X. At bilang 10, nang mapagalitan, sumigaw at nagdabog si Nico sa loob ng kanilang bahay. X. Kilalanin kung ang mahalagang papel ng aktibong batang Pilipino ay nangyayari sa tahanan, paaralan o komunidad. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Bilang isa, si Via ay tumutulong sa paghuhugas ng pinggan at pag-aayos ng higaan. Tahanan. Bilang dalawa, si Hans ay nakikinig ng mabuti sa guro habang nagtuturo. Paaralan. Bilang 3, ang buong mag-anak ay nakilahok sa clean-up drive sa kanilang barangay. Komunidad. Bilang 4, si Kian ay tumutulong magpakain ng mga alaga nilang hayop. Tahanan. Bilang 5, binabati ni Jamie ang kapitbahay nilang si Aling Selly kapag nasasalubong niya. Komunidad. Bilang 6, kapag dumarating ang magulang ay agad sumasalubong at nagmamano si Lester. Tahanan. Bilang 7, ako ay mabuting kapitbahay at umiiwas sa pakikipag-away. Komunidad. Bilang 8, si Lisa ay nagpapakita ng paggalang sa mga guro at iba pang kawani ng paaralan. Paaralan. Bilang 9, ang bata ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga kapamilya. Tahanan. Bilang 10, ang magkapatid ay sumusunod sa oras ng pagkain at pagtulog na itinakda ng magulang. Tahanan. 11, tayo ay dapat sumunod sa mga patakaran ng barangay tulad ng tamang pagtatapon ng basura. Komunidad. 12, si Jennifer ay magalang sa magulang at nakatatandang kapatid. Tahanan. At 13, kapag ang oras ay nasa ika-10 na ng gabi, ay tumitigil na kami sa pagbibidyoke. Komunidad. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.